Mga residente sa Quiapo, Nueva Ecija, punong-puno na raw sa napakaruming tubig na kanilang binabayaran. Nang bisitahin ng resibo, ang isang concerned citizen na si Lita, hindi niya tunay na pangalan. Mukhang malinis ang tubig habang naghuhugas siya ng pinggan pero maya-maya lang, nagkulay soft drinks na ang tubig na lumalabas sa gripo. Wow! Magic yarn! Super dumi! Minsan po na iinis na kasi paulit-ulit po yung magiging trabaho. Imbes po na patapos na po yung gawain. Uulitin mo na naman po siyang sabunin para mabandawan po ng maayos yung mga plato. Reklamo ng isa pang residente na si Berting, maging ang kanilang pagligo. Naaantala na! Iinis ko po talaga kasi lalo pag naliligo ka, kahit malinis yung laman ng timba, pag biglang binuksan mo at nangitim, hindi mo na po magamit kasi wala na, maitim na, mahahaluan po ng madumi. Kaya nabayaran po namin at dumadaan sa metro yung mga yan. Ang masaklap, ni wala raw silang natanggap na abiso mula sa kanilang water service provider. Kung sa abiso po, wala po. Kahit isang beses, yung sa isang buwan siguro na naranasan namin, wala. Nag-message din po ako sa page ng Water District pero hindi naman po nila nasisin yung message ko kung bakit po ganun yung tubig. Kaya ang panawagan nila, Sana po yung tubig na magagamit po ng mga consumer po nila is maging worth it naman po yung mga binabayaran. Kasi yung paggamit po ng tubig is napakahalaga din po sa pang-araw-araw ng bawat isang tao. Sana po yung tubig po na magagamit namin sa araw-araw ay malinis at safe po sa kalusugan. Sana po ma-actionan nila. Sa ayos naman nila sana yung serbisyo kasi kami nagbabayad talaga ng tama eh. para malaman ang laman ng tubig na nanggagaling sa gripo ni Nalita, kumuha ng water sample sang resibo para mapasuri sa isang DOH accredited testing facility. Sa inisyal na physical testing na isinagawa ng chemist, malinaw raw na kontaminado ang tubig. One thing is for sure, mayroong contamination na nangyari sa water. Hindi lang natin alam kung ano-anong mga klaseng chemical or even physical characteristic yung naging contamination dito sa water. Pwede rin po yung taste kaso syempre based naman sa color, sino ba namang iinom nung ganitong kulay ng water? Kasi alam naman natin, kita naman natin na may contamination na kagad. May 15, idinulog na ng resibo sa National Water Resources Board o MWRB ang reklamo ng mga residente sa Nueva Ecija. Ang MWRB ang government agency na nagbabantay sa kalidad ng tubig na ginagamit natin sa ating mga kabahayan. May hiling ka ba, sumbong o reklamo? Kasama ang resibo, nagtungo sa Nueva Ecija ang mga taga-NWRB para magsagawa ng inspeksyon. May solusyon. Pagdating sa bahay ni Nalita, marumi pa rin ang tubig na lumalabas sa kanilang gripo. Yung experience mo, maitim din po yung tubig po. Dalawang beses. Bigla-biglang nangingitim. Madilaw po, kulay kalawang. Mga nakaraang buwan po halos araw-araw. May abiso ba man na sa inyo na dudumi or hindi? Wala po, magugulat na lang po kayo na pag sindi po ng tubig, madumi. Walang usot ang may atraso. Sunod ng pinuntahan ng NWRB at resibo, ang Balibago Water Works, ang pribadong water service provider sa lugar ni na Lita. Nandito kami kasi may nagreklamo po. May resibo po na regarding po dun sa tubig. Then in-endorse po nila yung reklamo sa amin. Okay po. So yung po, mag-conduct na ng inspection po. Okay po, welcome naman po tayo sa ganyan. Regarding sa complaint po ma'am, aware po ba tayo doon sa... Well, aware naman po yung mga customer natin na nagkakaroon po tayo ng minimal concern sa doon po sa discoloration ng water. Yes. Hindi natin kasi kontrolado since nagpumasok po yung summer, no po. Madalas po kasi is na-encounter natin yung pag-fluctuate ng supply ng electric. So, hindi po natin kontrolado yung pag naintala bigla ang patay po ng power or ng electric supply is parang lumalabag po sa ilalim yung source natin. Dahil ang mismong pinanggagalingan ng tubig ang itinuturo, nagsagawa ang mga kawani ng NWRB ng site visit sa mga water source ng Balibago Water Works.
Sa unang site na aming binisita, walang kakaibang kulay ang tubig pero may kakaiba raw itong amoy. Based sa observation natin sa 4 na deep well. So, dun sa nagkaroon lang tayo ng isang issue sa isang deep well po. Clear siya tignan pero may amoy siya. May high content of magnesium po siya and iron po. So, yung po siguro ang cause po kaya nagkakaroon ng discoloration po sa mga resident natin na napupunta sa tubig nila. Walang nakitang problema sa pangalawa, pangatlo at pang-apat na water source. Meron nga po tayong isang well na nag-came up po sa ganyan na concern, which is in ano naman po talaga na-encounter natin yung discoloration. But hindi naman po siya continuous, may mga cases lang po na nagre-react siya. Pumapasok po dun yung iron and manganese nung mismong source natin. So dun po nagkakaroon ng discoloration. Humingi ng paumanhin ng pamunuan ng nasabing water provider sa mga apektadong residente. We're sorry po kung yun po yung nare-receive ng customer natin. Per branch meron po kaming mga page. So, lahat naman po, we assure lahat ng update namin, pinopost namin doon. Magkakandak din po kami as much possible, para well-informed din po yung mga constituent natin or yung mga customer natin. We assured po na on time or real time yung pag-update namin sa page. Pagsisiguro ng Balibago Waterworks, magkakaroon sila ng agarang aksyon at long-term solution sa nararanasang pagdumi ng tubig. Continuous naman po yung pag-put off natin ng mga ini-endorse po natin mga project na po for the development. Immediately, nagkakandak na naman po kami ng draining of mainline po. Magpuput up po kami ng filtration. Nine-negotiate na po namin sa supplier. This year, we assure po na mai-implement namin siya. Paalala naman ng NWRB. Based on the data gathered, inspection, kita naman na merong amoy, di ba? So, siyempre, hindi yun ang standard. They have to secure a certificate of public convenience or CPC kung tawagin from NWRB. Otherwise, pag nahuli sila na wala doon, there's a corresponding sanction or penalty. They have to comply na tinatawag nating modified standard rules and regulation. They have to submit water quality test or the physical chemical test, pati na yung bacteriological test. Ayon din sa NWRB, dapat makipag-usap sa kanilang mga customer ang water providers tulad ng Balibago Waterworks. Maging transparent sila dun sa magiging mga susunod nilang gagawin po para hindi naiiwan yung mga tao o nag-iisip kung ano pang dapat gawin nila. May 16 Biyernes, lumabas na ang mga resulta ng isinagawang water testing sa tubig na galing sa bahay ni Lolita. Nagpositibo ang tubig sa coliform na isang uri ng bacteria. Pag may presence ng coliform test, hindi siya safe to consume ng tao. Masama siya sa health. So, worse minsan na nagkakaroon ng pagsakit ng ulo, tapos pagsakit ng tiyan, iba pagsusuka, at yung mas pagtatay po. Dahil nga po dun sa color niya, medyo reddish po, tapos may presence nga po nung sediments, possible po talaga na mag-fail po siya. Nang ipagbigay alam namin sa Balibago Waterworks ang resulta, magsasagawa raw sila ng testing sa tubig na mula mismo sa water source ng kumpanya. Ayon na rin sa utos ng NWRB, tanging hangad lang daw nila ay ang kaligtasan ng kanilang mga customer. Isa ang tubig sa mga pangunahing pangangailangan ng bawat tao. Responsibilidad ng mga kumpanya na siguruhing ligtas itong gamitin ng kanilang mga customer sa araw-araw. Patuloy na babantayan ng resibo ang mga reklamo at hinaing tulad nito, lalo na't maaari itong magdulot ng panganib at perwisyo sa kalusugan.